bayan, dumako na po tayo dito. Ang ating Vice Presidenteng magnanakaw Aray ko. ay nagsalita po laban sa karahasan. Sa tingin niyo po ba ang isang Sarang Duterte pwedeng magsalita laban sa karahasan? Siya mismo ang nagdudulot ng gumawa ng karahasan. Ram J, Jocelyn Wana, Rochelle Juralbar, shout out. Yuski Sawaki, Annalyn Cereza Force family, shout out sa inyo. Ayan ha. Huwag daw tayong gumawa ng karahasan. Pinapapatayin mo si BBM. Ano yon? Kasiyahan. King ina mo. Aray ko. Domingo Toma, Marcelina Cadiente, Ma'am Glenda Janito, J. Martins. Pamilyang Pilipino ang banta ng karahasan. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang banta ng karahasan ay hindi kwento ng nakaraan, kundi isang realidad. Ang ina ninyong lahat. Aray ko. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil lang. Hanggang hindi mo mapatay sila. Aray ko. And then he said yes. Para sa maraming pamilyang Pilipino, Ang galing no? Ang galing talaga na itong umarte itong kupal na to no? Huwag kayong umano ng karahasan. Tingin na tapos. Aray ko. Huwag kayong maging marahas. Sino ba marahas? Isa pa. Isa pa. Isa pa. I-ready na yung mga pandinig. I-ready na yung mga pandinig. Huwag daw maging marahas. Paano nangyari yun? Di ba? Paano naging nangyari yun? Huwag maging marahas? Paano nangyari yung huwag maging marahas? Putik siya yung marahas Putik naman, ano ba nangyayari? Isa pa. para sa maraming pamilyang Pilipino, ang banta ng karahasan ay hindi kwento ng nakaraan, kundi isang realidad. Ang ina ninyong lahat. Kita mo. Parang ang layo Aray ko. Paano ka maniniwala? Diba? Paano ka maniniwala na huwag tayong maging marahas? Putik yung sinabi mo, biglang ganon. Putik, nanggugulo kay. Solid, Jocelyn, solid Pag galing dito, una matino. Eto po. Yung tropa mong may almusal. Eto. Pag ang tropa mo may almusal, ganito. Tropang may almusal. Action! Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang banta ng karahasan ay hindi kwento ng nakaraan, kundi isang realidad. Tropang may almusal. Diba? Ganyan yung tropa mo Pag kumpleto yung tulog, kumpleto yung almusal. Aray ko. Diba? Ganyan siya. Kalmado, relax, at talaga namang masasabi mong katiwa-tiwala. Yan yung tropa mo. Paano naman pag walang almusal yung tropa mo? Tropa mong walang almusal. Ang ina ninyong lahat. Aray Martin ko. Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag ka mag-alala, ma'am, Aray ko. sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM,
si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Okay, tamo. Yan yung tropa mong walang almusal. Galit na galit sa mundo. Galit na galit sa sino man tao. Alos baka patay na. Ganun kasi, walang lamanan dyan, tropa. Hi friends and not friends and not friends. Okay, Mick. Meron po tayong phone-in question. Sabi ni Jay Martins, sinabi ni Sarah dati na wala siyang Diyos, pero ngayon bakit siya nagsisimba? Ano ba naman to, Jay Martins? Bangag nga eh! Ano nga ba? Bago ka ba dito? Bangag nga! Aray ko. Rain Inocose, Priscilla. Ganyan nga, bangag. Oh, eto na. Eto po. Tingnan nyo, binabatikos nila si Presidente Bongbong Marcos. Pero si Digong, nasan ba nung Super Typhoon Rolly po? Ito po ang pinakamalakas sa buong nangyari sa Pilipinas. Kanina ni Pangulong Rodrigo Duterte, marami ang nagtanong kahapon nasaan ang Pangulo habang binabayo ang bansa ng napakalakas na bagyo. Biro nyo po mga kababayan, alam nyo ba ginawa niya dito? Mga kababayan, habang ang taong bayan binabayo ng bagyo, si Digong bumabayo! Aray ko. Inamin, sa kayo makakita, si Digong po bumabayo habang tayo'y binabayo ng bagyo. Diretso. Kanina ni Pangulong Rodrigo Duterte, marami ang nagtanong kahapon nasaan ang Pangulo habang binabayo ang bansa ng napakalakas na bagyo. Ano kaya ang sagot ng palasyo? Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sa kasagsagan ng Super Typhoon Rolly na siyang tinuturing na pinakamalakas na bagyo sa buong mundo sa nakaraang mga taon, marami ang nakapuna. Missing in action si Pangulong Duterte. Kahit sa mismong briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kahapon, wala ang Pangulo. Agad nagpaliwanag si Presidential Spokesperson Harry Roque. Aniya, nasa Davao ang Pangulo at nakamonitor sa mga nangyayari. Pero ang isa pang tanong, bakit kahapon lang nag-briefing sa NDRRMC? Gayong malinaw naman na super typhoon ang pinaghahandaan. Kita mo, Super Typhoon, pero si Digong, bayo ng bayo. 400 watts, Telma Laurelia. Shout out. Juanita Angeles, shout out. Priscilla. Yan, Annalyn Cereza Force. Dahil inaasahan po nga natin yung landfall kahapon, no? At saka... Dati, ang taba pa ni Rocky, Sagana pa sa edits, eh. Ngayon, wala na mo. May cancer na may AIDS, eh. Aray ko. Sa totoo lang po, araw ng linggo naman yon. Pero biski araw ng linggo po, nandito po lahat yung kalihim para nga po iparating ang kahandaan ng gobyerno sa pagbibigay ng tulong doon sa mga nasalanta. Ayon sa NDRRMC, higit 2 milyong tao ang apektado ng bagyo. Pinakamatinding tinamaan ng Bicol. May ilang lugar din na pahirapan ng linya ng komunikasyon gaya ng Catanduanes. Sabi ng NDRRMC, umabot na sa 10 tao ang namatay. Isa ang sugatan habang 3 ang nawawala. Pero sa tala ng Office of Civil Defense, Region 5, nasa 16 na ang patay sa bagyo. Kinumpara naman ng palasyo ang bagyong Rolly sa bagyong Yolanda noong taong 2013. Kita mo, binutasan pa, imbis na gumawa, binutasan pa. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon at hindi po kasing lala ang danyos na ginawa ni Rolly dun sa danyos na ginawa ni Yolanda. Nagbabalita mula sa frontline. Kita mo, ganyan po yun. Habang binabagyo tayo nun, si Digong umiiyot. Habang binabagyo tayo nun, si Digong abay talagang binabayo. Hindi natin alam kung si Garma,
si Hanilet, si Alputera, o si Girly. Yan ang presidente ng mga DDS na tanga, di ba? Yan ang presidente nyo, mga inutil. Oh. Ito po mga kababayan, isang real talk mga kababayan para magkaalaman ng utak, laman sustansya to. Aquino admin leaves over 1 trillion budget to Duterte. Nag-iwan po ng budget si Pinoy kay BBM, kay Digong ng 1 trillion budget. May natira daw 1 trillion. May natirang 1 trillion. Anong ginawa ni Digong? Duterte leaves Marcos with 12.79 trillion utang. Aray ko. Yan po ang legit na pangyayari. 'Di ba? Si Digong po iniwanan ng kandamakmak, Digong po iniwanan ng sandamakmak na utang ang Pangulong Bongbong Marcos na pinoproblema natin hanggang ngayon. Biro mo, may reserve fund pa ang gobyerno noon kay Pinoy na 1 trillion. Nasa na, naubos. Sasabihin na naman, pandemic. Aray ko. Sasabihin, pandemic. Pusang inang pandemic yan, Diba? Masarap daw umiyot kapag bagyo, Boss Yolo. Kaya nga, habang bumabagyo, di ba kanina, umiiyot si Digong. Oh, yeah, Garma, please. Dapat naka-uniform ka. Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, yung binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Wala pala to eh. Wala ka pala sa chismis, 400 watts eh. Ang sabi ni Digong, tinitigasan yung buto niya pa kapag naka-uniform si Garma. Diba? Tumatayo ang testigo. Pag si Jack ang nagsalita nun, lumayo ang inyo. Diba? Alam ni Jack, alam ng banataing ngongo yan. Tumayo ang testigo, lumayo ang inyo. Tumayo ang testigo, lumayo ang inyo. Tumayo ang testigo, tumayo ang inyo. Aray ko. Diba? Kaya, mag-ingat-ingat kayo, baratae, baka iba yung ma-convert niyan. Huwag yung pagsalitain yan dyan. Alam nyo, baratae, si Jack Aragota, gawin nyo na lang yung sa mga pipe, mabuti pa. Mapapahama kayo dyan. Ilagay nyo dito, sa may gilid, dito. Ilagay nyo sa parang to, lagay nyo sa gilid, ayan o. Lagay nyo sa dyan, sa gilid, dito. Yan. Ilagay nyo si Jack Aragota dito, ganoon na lang siya. Di ba, mas safe? Aray ko. Dito nyo ilagay sa gilid. Mas safe si Jack Aragota dyan. Diba? Mas safe. Mapapahama kayo dyan. Sabi ko sa inyo. Mapapahama kayo dyan. Mapapahama kayo dyan. Mapapahama kayo dyan. Sabi ko sa inyo. Doon na lang yan sa gilid. Sign language. Oh, yan po ha. Iniwan. Bakit? Ninakaw ng ninakaw. Dito na tayo mga kababayan sa para sa budget, hindi kasabwatan. Alamin ang totoong pamantayan. Ito po hindi pwedeng ganito. Pinoy at PDAP scam. Diba? Si Pinoy po, sangkot yan sa PDAP scam. Kay Gloria, fertilizer pan. Tapos,
si Duterte, Parmali, Pogo, EJK. Oh. Diba? Paano nyo naman sabing kasabwat, either tanga o kasabwat? Ang mga proseso po, paano ba ang proseso ng budget, mga kababayan? Lakihan natin, oh. Proseso ng budget. Unang-una, budget appropriation. Oh, appropriation. Diba? Ipa-appropriate ng mga kontraktor. Eh, paano po yung nag-appropriate na kontraktor kasabwat na? Aray ko. Tama, mali. Oh, mag-aasikaso ng budget appropriation. Appropriate. Oh. Eh, paano yung congressman tsaka kontraktor magkasabwat na? Katulad na nangyari ngayon, Diskaya. Sa mga senador, sa mga congressman, magkakasabwat na sa appropriation. Sila Joel Villanueva, sila Cheese. Magkakasabwat na, sila Jinggoy, sila Monrevilla. Magkakasabwat na. Oh. Pangalawa, procurement bidding. O, yan na nga. Ang mananalo, bid rigging. Ang mananalo po, yung kasabwat nila na kontraktor. Nasa presidente ba? Ha? Yung Diskaya po ba? Yung Diskaya po ba, mga kababayan? Isipin nyo. Yung Diskaya po ba, mga kababayan? Kilala ng presidente? Nung nagnanakaw ba yung Diskaya, nandun na yung presidente? Wala pa po. CLTG kasama niyan. Mark Villar kasama niyan. Bunuan kasama niyan. Hindi niya kasama ang presidente? Paano magiging kasabot ang presidente? Oh. Kailan pa ba nagnakaw ang Diskaya? Simula nang i-appoint nila Mark Villar yan. Oh. Aray Diba? ko. Kailan ba daw sila? Tinanong ni Bato. Kailan ba kayo nagsimula? 2016. Kilala na ba niya si BBM? Presidente na ba si BBM? Oh. Si Jokno. Kasama sa appropriation yan. Sila nag-appropriate dahil DBM. Oh. Diba? Bobo kasi kayo mag-analisa. Christian Isguera, Cielo Magno, tanga. Oh. Number 3, pili ng kontraktor. Oh. Wala naman palang bidding. Kasi may mananalo na ng kontraktor, automatic. Sabi ng district engineer, minamanipula nila. Kung gaano kalaki ka magbibigay, ikaw mananalo. Oh. Implementation. Doon na papasok yung mga district engineer. I-ghost na nila. Pag ghost nila, kakasabutin yung contractor. Pag nakuha na withdraw yung pera, bibigyan yung district engineer. Magkakasino. Verification, inspection. Oh, eto na tayo. Magbe-verificate yung DSWD. Eh, paano dito? Binerify nila Bunuan, okay. Binerify ni Bernardo, okay. Binerify ni Henry Alcantara, okay. Yung pala, wala. Kasalanan ng Pangulo yun? Kasalanan ng Pangulo yun? Hindi kasalanan ng Pangulo yun. Dahil nasyonal ang hawak niya, nagtiwala siya na okay, oh. Ngayon, payment, ayan na, bayaran na, partiyan na. Oh, and then, commission on audit. Oh. Yan po yun, mga kababayan. Para masabi niyong kasabwat o tanga, ikaw ang tanga, Christian Isguera. Aray ko. Diba? Ginawa na lang imbestigahan, hanapin, suriin ang kasabwat, saka panagutin. Pirma sa budget. Oh, ayan, oh. Ang dapat hanapin, sino ang naglabas ng pera? Oh, di ba? Sandali lang. Sino ang naglabas ng pera? Sino ang nagdesisyon? Sino ang nag-award ng kontrata? Sino ang pumirma? Sino ang nagpatupad? Ano ang mga dokumento at ebidensya? Yan po ang hanapin natin. Una, sino ang naglabas ng pera? Oh.
sa budget. Sino ang nagdesisyon? Sila-sila. Sino ang nag-award ng kontrata? Sila-sila. Sino ang pumirma? Sila-sila. Oh. Yung pinirma ni BBM, in general yan sa budget. Budget talaga may pirma, flood control, nakasama na yan eh. Panahon pa may marami ng flood control. Otomatiko yan. Oh. Sino ang nagpatupad? Ano mga dokumento at ebidensya, di ba? Oh. Bobo lang talaga eh. Uy. Ngayon, ito na, palakpakan muna tayo mga kababayan. Palakpakan tayo. Dito tayo, patunayan nyo to. Wala daw pong budget sa Davao. Wala bang, palakpakan nyo to, magaling tungkupan lang mga Duterte na to eh. Wala bang naibigay na pondo ang Marcos administration sa Davao since 2023 at 2026? Aray ko. Fake news! Ilan po ang binibigay na pondo sa Davao? 2023, 7 billion. 2024, 7 billion. 2025, 8 billion. 2026, 10 billion. Aray ko. So, ilan po ang binibigay na pondo? Overall, 41 billion. May budget po ang Davao. Hoy, mga Davaoenyo, gumising kayo. May budget kayo dyan. Ninanakaw lang. Patayin mo si BBM. No joke. Oh, di ba? Ninanakaw lang po. Oh, 4 na taon. Sasabihin nyo, ginigipit, zero budget ang Davao. Fake news, magnanakaw. Aray ko. Oh, fake news na naman ng mga Duterte, ng mga magnanakaw dyan sa Davao. Paawa effect, pero kinakamkam ang pera ng taong bayan. Oh. Kita nyo, 7 billion, total of 41 billion lahat. Ang 7 billion pa, project fund. 36,000 for ang bawat bayan makikinabang program. A total of 36 billion. Ang bawat bayan makikinabang program. Grabe. Puro peke. Puro fake news. Yan magaling mag-fake news. Yan magaling manira ng tao. Pero yung Davao na Singapore, ayun, nakarma. Lumubog, lagpas ulo. Diba? Doon lang tayo sa totoo, mga kababayan. Huwag kayong papabulag, lalong-lalo na sa mga Duterte na kinagisnan na ang pagnanakaw. Mga Duterte na talagang kinaugalian na ang pagnanakaw. Mga Duterte na talagang pag nagnakaw ay sobra-sobra, grabe-grabe. Aray ko.